say. Si Elvis Aaron Presley ay isang sikat at kilalang mang-aawit, aktor, at music hero na tinagurian bilang The King of Rock and Roll. Siya ay ipinanganak noong January 8, 1935 sa Tupelo, Mississippi. Ang kanyang mga magulang ay sina Vernon Presley at Gladys Love Presley. Sa kanyang kabataan, naranasan niya ang kahirapan sa buhay. Ipinanganak siya sa isang pamilyang mahirap at hindi gaanong may kayang bumuhay sa kanilang sarili. Noong siya ay bata pa, natutunan ni Elvis ang pag-awit at pagtugtog ng gitara mula sa mga simbahan at mga kaibigan. Nang matuto siya ng musika at maabot ang ilang tagumpay bilang lokal na kumakanta, siya ay nagdesisyon na magpursige sa music career. Ang pagsisimula at pagsikat bilang isang mang-aawit ni Elvis Presley ay nagsimula noong 1954. Sa 3 taon na iyon, nag-record siya ng ilang demo para sa Sun Records, isang maliit na record label sa Memphis, Tennessee. Noong July 5, 1954, habang nagre-rehearse siya ng isang kanta sa studio ng Sun Records, tahasang napansin siya ng producer na si Sam Phillips. Nakita ni Phillips ang potensyal ni Elvis at ang kanyang kakaibang tunog ng rock and roll. Kaya't pinag-isipan niya ang pagkakataon na magkasama sina Elvis at ng dalawang music hero na may kaugnayan sa kanyang record label. Noong July 19, 1954, ni-record nila ang unang kanta ni Elvis, na That's Alright, na isang kanta ni Arthur "Big Boy" Crudup. Ang kanyang interpretasyon ng kanta ay hindi pangkaraniwang balanse ng blues at rock and roll. Nang ipinatugtog ito sa mga istasyon ng radyo sa Memphis, ito ay naging instant hit at nakuha nila ang atensyon ng mga tagapakinig. Matapos ang tagumpay ni Elvis sa kanyang unang record, sumunod pa ang iba pang mga kanta tulad ng Blue Moon of Kentucky at Good Rockin' Tonight. Habang nagpe-perform siya sa mga bar at shows, lagi siyang nagbibigay ng enerhiya at kilos na nagpapasigla sa mga tao. Ang kanyang mga pagsasayaw, kakaibang estilo, at tunog ng rock and roll, ay siya namang nagpapakilala sa kanya sa iba't ibang mga MTV at TV shows. Ang kanyang kasikatan ay hindi lamang pumalo sa iba't ibang bahagi ng Amerika, kundi pati na rin sa internasyonal na merkado. Naging icon siya ng musika at kultura noong 50s at 60s. Naging malaking impluwensya siya sa susunod na salinlahi ng mga mang-aawit na nahilig na sa kasalukuyang mga genre ng musika. Noong 1956, sumikat si Elvis Presley ng husto sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakagawa siya ng mga bagong tunog ng rock and roll na nagustuhan ng mga tao, lalo na ng mga kabataan, noong panahon na iyon. Ipinamalas niya ang kanyang kakaibang estilo ng pag-awit, pang-aktor, at kanyang kilos na kamangha-mangha, na humantong sa pagkakaroon niya ng malawak na nilalaman ng tagahanga. Ngunit habang pumapalaot ang kanyang tagumpay at ang paglago ng kanyang kasikatan, lumalala ang stress at pressure na nararanasan ni Elvis. Ito ay nagdulot ng kanyang pagka-addict sa mga gamot, lalo na ang mga pampatulog at pampalakas ng katawan. Siya ay naging labis at pinalala ang kanyang mga bisyo sa pag-inom at pagkain ng hindi masusustansyang pagkain. Noong August 16, 1977, sa edad na 42, ang buhay ni Elvis Presley ay biglang nagtapos. Natagpuan siya sa kanyang bahay sa Graceland, Memphis, Tennessee, na wala ng buhay sa kanyang banyo. Ang eksaktong sanhi ng kamatayan niya ay naitalang isang atake sa puso. Ang maagang kamatayan ni Elvis Presley ay pinaniniwalaan na sanhi ng labis na stress, pagkabahala, pagkalulong sa mga gamot at pisikal na mga kondisyon. Ang kanyang pagkamatay ay naging hindi lamang isang pagkakataon ng malalim na kalungkutan sa mga tagahanga niya, ngunit ito din ay isang paalala ng mga panganib at peligro ng hindi malusog na pamumuhay.